Good day everyone, this is CryptoChamp Trader and welcome to my YouTube channel. So today, week 23 tayo ng analysis kay BTC. Nag-skip tayo ng June 9, week 22 dahil Philippine Blockchain Week nun and sobrang busy. So ngayon, dahil din sa SEC rules, hindi na ako pwede magbigay ng specific strategy signal sa trade na to. So, kaya tinuturo ko sa inyo kung paano nyo siya babasahin para if ever magka-idea kayo, pwede nyo siyang i-trade. So, nag-post din ako sa Telegram ng standard time frame and traders alignment. So, I hope makasunod kayo doon kasi itong 4 hours, higher time frame to and dito ako mag-a-analysis. So, recap muna tayo ng week 21. Let's go! So, week 21, nandito pa lang si BTC sa area na to. Bearish yung movement natin dito. And as you can see, nakababa na siya dito sa 100JK. So, follow the numbering. Protected high, temporary bearish tayo dyan. Okay? Nangyari na yung temporary bearish natin. Nakababa na siya dito. Number 2, sell zone opportunity. Yan yung major position. I hope nakahanap kayo dito. Ito yung protected high natin. Then, minor position requires refinement and confirmation. Dito yon. Actually, bumaba na siya dito bago pa siya umakyat din sa major. If the market drops below 103K, expect a momentum breakdown. Dito yon. Then, i-explain ko kasi hindi niya ginawa yung breakdown talaga. So, punta tayo sa chart. Okay, nandito tayo that time. Tapos, ito yung minor. Bumagsak na si BTC. Okay? So, ito naman yung major dito sa area na to. So, tapos na to and kailangan ko na siyang alisin. Ayan, valid na siya sa area na yan. Ngayon, may gusto kong i-explain sa inyo dito. Yung bumagsak si BTC sa 102K or 103K, okay, nag-expect ako ng momentum breakdown dito, which is hindi niya ginawa. Massive breakdown ang mangyayari dito, higher time frame, 4 hours to 1 day, and sobrang daming maliliquidate sa area na to. Pero ang ginawa niya dito is sinip niya yung previous low ng market, which is yung May 13, 2025. Ito yun. So maganda yung pagkakasweep niya. It means na control ng buyer yung massive dump na yon. Clear ha? Na-control niya yung massive dump na yon. Pero take note, wala na ba yung massive dump dito? Meron pa din if ever babalik si price sa area na to. And pansin nyo, hindi na siya nakabalik. And ito na yung previous low niya. Yan yung last and ito yung recent. Okay. So coach, possible pa rin ba na si market bumalik dito sa area na to and gawin niya pa rin yung massive dump? Yes, pag nakabalik si market dito sa same area. Okay, same area na yan. Pero right now, ang bias dito is bullish. Kita niya naman yung market, yung reaction ng market. So, himayin natin to. Take note, nangyari na yung temporary bearish natin. So, yung sa higher time frame bullish natin, yun naman talaga yung analysis. Pero, hindi niya ginawa, ito lang yung hindi niya ginawa, yung massive breakdown, yung major dump 4 hours to 1 day. Mangyayari pa rin ba yan? Yes. So, hindi ko yan tatanggalin. If the market drops below 102K na. Expect a momentum break. So, dito sa area na to, matatagalan pa tong number 3. Actually, matagal to. Kasi, para mangyari pa yan, kailangan kasi ulit bumaba ni BTC ulit dyan, tapos mag-create siya ng liquidity, tapos dump ulit, tapos create ulit siya ganyan, tapos dump ulit. Okay? Kailangan niya magkaroon ng massive movement. Pero nandito tayo sa chart na to para makita kung ito bang movement na to is retracement lang ng higher time frame like ganito. 1, 2, and 3. Yan yung gusto natin makita. And itong color red na to na maliit, kulayan ko lang. Ito yung minor niya. So, 1, 2, 3, 4,
5. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. So, isa lang to sa mga possibilities sa pwedeng gawin ni market. Pero dito kasi, bullish yung reaction niya. So, we will look for good entry sa long position. So, balik tayo dito. Number 1, itong protected high. Nanganganib na yan. Anytime, pwede na yan basagin ng market kasi approaching si BTC sa area na yan. Ngayon, saan mo pwedeng harangan yung protected high? Yung 108K, binasag na niya. Yung 110K, nilapitan na niya. Last na yung 112K. Okay? So, since nabasag niya yung 108 and 110, hindi imposibleng balikan niya na yung area na yon. Okay? So, tapos na tayo sa temporary bearish. And yan na yung last high natin. So, may tuturo ko sa inyong side note. Wait lang. Dahil sa SEC rules na ginawa, hindi tayo pwede magbigay ng specific signal. Ganito na lang yung gagawin ko sa inyo. Pag nilagyan ko to ng green box, like ganyan, okay? Kunyari sinabi ko bullish yung bias. Ito, for example, bullish. Pag nilagyan ko to ng green box dito, ibig sabihin, yan yung area kung saan pwede kayo mag-long position. Okay? And etong mga araw na to, dyan kayo pwede mag-short. Pag nilagyan ko ng red box dito, it means dyan kayo pwede mag-sell. Okay? Mag-sell short. So, yung mga line na yan, dyan yung ilalagay yung stop loss nyo. So, for example, dito ko nilagay yung red box. Dyan kayo pwede mag-sell. Ang stop loss nyo, itong blue. Pag nilagay ko dito yung red box, dyan kayo pwede mag-sell. Stop loss nyo itong black. Okay? Kapag nilagay ko dito yung green, pwede kayo mag-long dyan. Yung stop loss nyo, itong red. Kung nilagay ko yung green dito, pwede kayo mag-long and yung stop loss nyo is dito sa red. Okay, so I hope clear tayo dun ha. Next, itong movement na to, maganda to. Dahil kanina ko pa to nakikita no morning. Hindi siya makababa sa area na to. Makikita nyo yung movement na dito. Pagkababa, umakyat, tas baba. Yan. So, pataas talaga yung movement niya. Ngayon, dito makikita niya si market kung magre-retrace siya ulit pabalik dito sa loob or dadiretsuhin niya yung pababa. So, kung marunong ka mag-refine, look for refinement here. Lalagyan ko yan ng green box kasi pwede ka dyan pumasok. And I hope natutunan mo na yung advanced entry. Okay? So, marami nakakita ng area na yan. So, kung gusto mong mag-refine or mag-advanced entry dito sa ilalim, it's up to you. Next, saan naman tayo pwede mag-sell, maghanap ng sell? May minor selling pressure dito sa area na to, the liquidity. Yan, gawin kong red line, hindi box. Then, ito na yung last. Sa protected high. Yan, hanggang 112K. Take note selling pressure yan. Pwede kayo mag-sell dyan, then dito yung minor. So, minor selling pressure to, number 2. Minor selling zone pala. And yung number 3, ito yung minor buying. Nasa loob lang tayo nito kumbaga, hindi to 4 hours. Pwede nyan i-trade sa 1 hour or 15 minutes. Nasa loob lang tayo nitong range na tong 110K to 100K to 110K. Nandyan lang tayo sa loob ng range. So, ito yung minor buying zone, ito yung minor selling zone. Dapat trick ka. Tapos, ito, 4. Matagal pa to.
Okay? Bakit siya matagal? Kasi si BTC umabot ulit sa 110, tas ngayon paakyat ulit siya sa 108. So, kailangan makababa ulit siya sa area na yan, kaya malalaman mo kung malapit na yung dump or hindi. Kailangan niya bumaba ng gano'n. At mag-create siya ng same liquidity na tinuro ko sa inyo dito. Yan, yung mga ganyang taps. Kasi, etong nangyari dito, sinip niya lang yung liquidity and nag-react siya ng sobrang lakas. Na-control ng buyer yon. Galing eh, no? So, that's it. What else? Protected high. Diyan kayo pwede mag-sell. Major. And yung buying zone nyo sa area na to, hindi ko kayo bibigyan ng buying zone major. Kasi pag bumalik siya dito, pwede siyang bumagsak ulit. Pero ito yung major niya. Yung area na yan. 100K to 99K to 102. Major yan. So if ever bababa dyan si BTC sa area na yan, look for long position, then SL nyo lang dito. Okay? So it always starts with a bias. So ang bias natin ngayon is bullish kay market. And possible ma-reach niya ulit yung 110K. Might happen this week or next week. Let's see. Last, may isa pa akong bonus na ituturo sa inyo. Ito tayo. Let's say, ang reaction lang ng market or yung mga bagong price coin release. Okay? Pump lang na ganyan. Wala ka pang idea kung bullish or bearish siya. Ganito nyo siya malalaman or ganito nyo siya babasahin. So, follow nyo tong YouTube na to or isave nyo to kasi gagawin ko pa to ng another part para mas detailed. So, let's say nag-pump yung coin. Ang basis mo lang ay, ang meron ka is yung low, tapos hindi pa confirm yung high mo. Paano mo mako-confirm yung high? Kailangan mag-react yung market pababa. Kailangan magkaroon ka ng picture pababa. So, mako-confirm mo yung high. Then, ito na yung range mo. Ngayon, itong price na to, dito ka ulit susunod kay market. Scaling to para mabasa mo kung ano yung next movement ni market. So, let's say for example, ganyan siya. Tapos, nag-create siya ng ganon. Okay. Automatic, ano na yung bias mo dyan? Bearish na yan. Bakit? Ito kasi yung previous low niya, naka-akit na si market, bumalik pa rin sa previous low. Samantalang nung nag-top siya sa taas, hindi siya umabot dun sa pinaka-high. It means yung seller, dito lang yung seller dati, nakababa sila sa area na to. Nakasell sila. So, expect na itong price na to, most likely, mare-reject na yan sa area na to hanggang makababa dito. It means si seller, nakababa na siya from this area to this area. Okay? And darating yung time, babasagin niya na yan hanggang makababa si seller dito. Okay? So, yung example kay BTC kanina na bullish, ganito nangyari. Nakababa dito, tapos umakyat ulit yung price, tapos, pagkababa ng price dito, hindi siya bumaba sa same low. Ang ginawa ng price, umakyat ulit ng same high. So, ano yung sinasabi sa'yo ng market? Ibig sabihin, natutulak ng buyer yung price. Okay? So, dyan yung previous low niya, naakyat niya dito. Tapos, nung bumaba ulit siya, nag-create na naman siya ng panibagong recent low na hindi same dun sa dati. And, yun yung chance na pag bumalik siya ng bumalik dun sa same area, dun sa selling pressure, darating yung time, babasagin niya yan. Okay, so nagets itong picture na to. Ano yung basis ka dyan? Ito. Okay, so punta tayo sa 1hour net. Ayan. So, ito na yung first low. Umakyat siya sa same area. Yan yung seller area. Next, bumaba siya. Hindi niya na balikan yung previous low, pero nabalikan niya yung same area. React ulit, pababa, hindi niya nabalikan yung previous low, then balik ulit sa same area. That's the reason bakit si market gusto niyang mag-bullish. Okay? And pwede siya mag-sweep lang dyan sa taas, then bumalik ulit pababa. Okay? So, I hope na-gets niyo yung structure na yan. Kaya alam mo kung ano agad yung bias mo dito.
So, kung bearish ka dyan sa area na yan at nakikita mo to, dito pa lang dapat naka-exit ka na kung scalper ka. Okay? Kasi ganito yung position ng scalper. Let's say, valid yan, short ka dito, tapos target mo is yung low, which is ganyan yung setup niya, di ba? Ngayon, nakikita mo na yung reaction. Sinasabi na sa'yo ng market na hindi kami bababa hanggang previous low mo. Dapat nagko-close ka na dyan. Or else may hit niya yung TP. Ay, SL mo. Okay? So, different level of skill na yon pag nalaman mo na yung setup mo hindi na mag-work. Yan, binalikan ulit yung entry mo dyan, tapos react ulit ng konti. Wala na yung seller, wala nang momentum yung POI mo, wala nang momentum to sell. So, doon yung malaman, sa unang top niya, pag hindi ganun kaganda yung reaction, hindi na niya kukunin yung full TP mo. Kaya, pwede ka na mag-trail or break even to be safe. So, yun lang. Hindi ko napapahabain tong video. Aralin niyo yan and follow for more kasi mas detail na ituturo ko sa inyo sa mga susunod dahil kailangan kayo na yung mag-trade mag-isa kasi bawal na ako magbigay ng freezing. And yun lang. Thank you and pag may question ka, message nyo lang dyan. Follow for more, subscribe, and see you ulit next week. Bye-bye!